Pakinggan ang awitan sa haring isinilang, kapayapaan ay taglay sa buong sanlibutan. Malugod na samahan ang anghel sa tagumpay, makisamang isaysay si Kristong isinilang sa anghel na awitan, walhati sa sumilang. Si Kristo sinasamba na haring walang hanggan, hinihintay na pag-asa, pagmasdan sumapit na. Sa tao'y nakitulad, puri sa mangliligtas, na kanyang isang hamak upang ating mamalas. Anghel ay nagsasaad, walhati sa Mesiyas. Diyos ng kapayapaan, araw ng katarungan, sa lupa'y dalaang ilaw, may panglunas na taglay. Puri ay iniwanag, ng tamo'y di mamatay, sa mundo'y isinilang, nang tayo'y bigyang buhay. Pakinggan ang awitan, walhati sa sumilang. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Merry Christmas po sa inyong lahat. Salamat sa ating Panginoon Diyos sa isang umaga na pinagkaloob sa atin. At simulan po natin ang ating araw na ito bago tayo maging busy sa buong maghapon ng ating Christmas activities or celebration sa pamamagitan ng ating online devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay the unchanging message of God. At ang isa sa di nagbabago na mensahe ng Panginoon, ang pagsilang ng Panginoong Hesus ay nagbibigay liwanag sa mundo. Ang ating pong batayan talata ay nasa John 1:9. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa mga tao. Salamat at purihin ang Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Mga kapatid at mga kaibigan, tuwing sasapit ang Pasko, ang isa sa pinaka-highlights nito ay ang pagbibigaya ng material na tulad ng mga regalo. At ito ay maaaring kagamitan, pera, at iba pa na pawang lahat ay nakabalot sa Christmas wrapper na talagang nagbibigay sorpresa sa makatatanggap nito. At gustong-gusto nating buksan yung regalo sa atin. Hindi lamang ito sa mga material na bagay, maging ito man ay sa moral at panloob na damdamin, katulad ng pagpapatawad at paglimot sa mga bagay o tao na nakasakit o nanakit sa atin, o mga masamang karanasan sa kapwa, mga nahiram na gamit o salapi.
Malinaw sa mga tao na ang diwa ng Kapaskuhan ay pagbibigayan at pagpapatawaran. Kaya nga madalas naririnig natin, patawarin mo na alang-alang sa Kapaskuhan, di po ba? O kaya minsan ay kalimutan mo na ang mga nakaraan dahil sa Pasko. Kaya nga po ngayon, maging sa ating gobyerno ay meron tinatawag na ceasefire. Tigil, putukan muna ang mga sandatahang hukbo ng ating pamahalaan at ang mga rebelde. Tunay po na napaka makapangyarihan ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus sapagkat ito ang diwa ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang ating pong pananampalataya ay lalong pinatitingkad ng mga aral at salita ng Panginoon nang sabihin sa Aklat ng Juan ang 3:16 na ang mensaheng dakilang pagkakaloob o pagbibigay ng Diyos sa kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay maligtas sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Ngayong Pasko ay tiyak na tayo ay magbibigayan sa isa't isa ng mga bagay na makapagpapasaya ng ating mga damdamin, lalo na yung mga bata. Makatatanggap tayo ng mga sorpresang regalo mula sa mga taong nakaalala sa atin o sadyang naghanda ng mga regalo para sa atin. Sa ating talata na ating binasa kanina ay hayag na sinabi ni Juan na ang tunay na ilaw ay dumarating upang magbigay ng liwanag sa mga tao. Yan po ang mensaheng hindi nagbabago. Ang Kristo na isinilang ay may dulot na liwanag sa mundo. Ang tunay na ilaw ay dumarating upang magbigay ng liwanag sa mga tao. Anong uri ng liwanag ang binibigay ng tunay na ilaw sa atin? Yan po ang ating patuloy na pagbubulay-bulayan. Number 1 po, ang tunay na ilaw ay nagbibigay liwanag ng pagtatagumpay sa kadiliman. Sabi nga po sa John 1:5, gives light that overcomes darkness. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Where there is no light, there is darkness. Kung saan walang liwanag ay may kadiliman. Ito ay pangungusap na may dalang katotohanan ng isang lugar na walang ilaw ay nanatiling madilim sa paningin. Ang isang lugar na walang liwanag ay laganap ang kadiliman at tiyak ang kawalan ng pag-unlad. Ang kadiliman ay karaniwang ating pinakamalaking takot. Ang salitang takot ay mula sa salita na phobia o fear, na mula sa Griego na phobos, na nangangahulugang takot o katakutan. Isa sa mga halimbawa ng phobia ay ang claustrophobia, na mula sa English na claustrophobia. Ang claustrophobia ay isang partikular na phobia kung saan ang isang tao ay natatakot sa mga saradong espasyo. Ang ibig sabihin ng claustro ay sarado, na lalo kapag ang tao ay nag-iisa lamang. Humigit kumulang po na 12.5% na population ang may ganitong takot, na karamihan sa kanila ay mga bata at kababaihan. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus sa John 16:33, sinasabi ko to sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang wika nga po, sinabi rin sa Lumang Tipan sa Aklat ng Isaiah 60 verse 2, the whole earth is wrapped in darkness, all people sunk in deep darkness, but God rises on you, His sunrise glory breaks over you. Ang Panginoon ay ang noon at ngayon at Siya ang darating. Siya ang walang hanggang ako. Siya ang Diyos na nakaraan, ng kasalukuyan at hinaharap. Mapagkakatiwalaan natin sa ating mga nakaraan, kasalukuyan at ating hinaharap. Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta ang iyong pagtitiwala sa ilaw? Naibigay mo na ba sa Kanya ang lahat ng iyong takot? Ano-anong kadiliman ang kailangang pagtagumpayan mo pa sa iyong buhay? Isuko mo sa Panginoon ang lahat ng ito, umasa kang papagtagumpayin ka ng ating Panginoon.
Number 2 po, ang tunay na ilaw ay nagbibigay liwanag ng pagiging anak ng Diyos sa sinuman. Sabi nga po sa John 1:12, gives light so that anyone can be a child of God. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niyang karapatang maging anak ng Diyos. Inisa-isa po ni Juan ang mga katangian ng tunay na ilaw at sinabi niya ang mga sumusunod na mga talataan. Sa verse 4, ito ang pinagmumulan ng buhay. Sa verse 5, ito ang nagliliwanag sa kadiliman at hindi nagapi kailanman ng kadiliman. Sa verse 6 to 8, ito ay pinatotohanan ng mga propeta at disipulo. And verse 9, ito ay upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Matapos pong banggitin ni Juan ang napakahalagang detalye ng pinagmulan at katangian ng tunay na ilaw, siya ay nagpatuloy sa John 1:12 na may paanyaya ng pagtanggap at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus sa ganitong pagkaunawa. Kaya naman po sa talatang 29 ay inilarawan ni Juan ang Panginoong Hesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Salamat sa ating Panginoon Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, ay inihandog niya ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus. Ang sino mong tumanggap at manalig ay magkakaroon ng karapatang maging anak ng ating Panginoon Diyos. Ang liwanag ba ng ilaw ng Panginoong Hesus ay naibahagi na natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga kasama sa araw-araw. Tandaan natin na ang ilaw ay dumarating upang magbigay liwanag sa bawat isa. Samantalahin natin ang pagkakataong makatanggap ng buhay na walang hanggan, tayo at ang ating mga mahal sa buhay. At yan po ang hindi nagbabagong mensahe ng Panginoon. Siya ay may dulot na liwanag sa mundong nadidiliman. Pangatlo po, ang tunay na ilaw ay nagbibigay liwanag ng panananahanan ng Diyos sa atin. Sabi nga po sa verse 14 ng John chapter 1, gives light so that the presence of God dwells within us. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya'y puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Sa pagpapahayag po ng mabuting balita ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, sinasabi na siya ay tatawaging Emmanuel na ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Inilarawan po ni Juan ang ating Panginoong Hesus gamit ang 7 tiyak na kahulugan ng Emmanuel. Binabalangkas ng pangalang ito ang layunin ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang katayuan bilang Diyos at tagapagligtas na sumasa atin. Ang 7 kahulugan ng pangalang ito ay makikita natin sa John chapter 1. At ito po ay ang mga sumusunod. Sa John 1:1-3, ang salita. Sa John 1:14, ang liwanag. Sa John 1:15-1:34, ang anak ng Diyos. Sa John 1:29-31, ang kordero ng Diyos. Sa John 1:41, ang Mesiyas. Sa John 1:43-49, ang hari ng Israel. At sa John 1:50-51, ang anak ng tao. Mga kapatid, ang bawat isa sa mga ito ay nilalayong ipaliwanag ang isang partikular na aspeto kung sino ang ating Panginoong Hesus bilang Emmanuel na sumasa atin. At ang dahilan kung bakit siya isinilang sa mundo. Sa ating na mga mananampalataya ay maliwanag na sinasabi ang mga katotohanan tungkol sa Emmanuel. Siya ay naninirahan sa bawat isa sa atin. Bunga nito, tayo ay binabago ng kanyang presensya. Kumusta ang mga pagbabago sa ating buhay? Mula sa kadiliman, patungo sa liwanag. Ngayong Pasko, mga kapatid at mga kaibigan, ay pinagdiriwang natin ang pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Nararapat itong ipagdiwang sapagkat ito ang panahon na nilingap tayo ng Diyos. Hindi lamang ang dakilang pag-asa at pag-ibig ang dinudulot nito,
kundi kapayapaan din sa pagitan ng Diyos at ng natin ang malaking dinulot ng Kapaskuhang ito. Hindi natin kailangan mamuhay na parang bilanggo o alipin na sunod-sunuran sa kasalanan. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus, ang handog para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Lilinisin niya tayo at palalayain para mamuhay ng tama at payapa. At sisilay sa atin ang liwanag ng pagtatagumpay sa kadiliman. Mahayag na tayo ay anak ng Diyos at mananahan ang presensya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Isapuso natin ang diwa ng Kapaskuhan, the unchanging message of God, ang ilaw ng sanlibutan na dumarating upang magbigay liwanag sa ating buhay ngayon at magpakailanman. Mula po sa aking pamilya, isang mainit na pagbati po ng maligayang Pasko sa inyong lahat. Ganun din aking kinakatawan ng ating kongregasyon dito sa Santa Rosa Yemilip Church, District 4 East, kasama po ang ating daughter church at mission sa Malitlit, Kabuyaw, sa Tagaytay at sa Timbao. Tanggapin po ninyo ang aming panalangin na sa buong araw na ito ng ating celebration ng ating Christmas activity ay bigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon at tayo'y magmahalan, magpatawaran sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay dulot, ay liwanag sa ating mundo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. At dalangin ko po ang aming pagdiriwang ng Kapaskuhan sa amang dako, ang iyo po mayamang gabay, ang maranasan ng bawat isa sa amin, at ma-enjoy namin sa aming mga pupuntahang dako, maging ito ay family reunion, mga samahan ng mga kaibigan at iglesia, na ikaw ay aming maparangalan at maluwalhati. Salamat po Panginoon, ang basbas ay sumayinyong lahat sa araw ng Kapaskuhang ito. Managana sa inyo ang gabay ng diwang banal, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Salamat po sa inyong pagsama sa akin at friendly reminder po sa bawat isa sa atin, lagi tayong maging katulad ng ating Panginoon saan mang tayong dako pumaroon. Tayo po ay patuloy na humayo at maglingkod.